Ayun, good morning po sa lahat mga trops. Bagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Na ito, i-spray si Paring Carlo ng mga ampalaya. Ito na nga po yung ating ampalaya. Ayan. Yan na po ating ampalaya. Ayan. So nabitin po tayo ng buto. Ayan. Gawa nung yung 180 piraso na buto hindi na tumubo yung mga huli. Kaya merong pang tanimin doon. Hindi natin alam kung sisitawin na lang ba o ampalaya pa. Pero baka kung makakakuntingin ako, baka sitawin ko na lang kasi itong gilid na magkabila na to, ito saka yung sa gilid doon, sitaw din tatanim dyan. O baka yung sitaw na lang ang kunin natin, ang bilin natin, no? Eri nga ito, naka grass cutter na to hanggang doon na. So yun na lang bandaron saka yung baba ang hindi pa naga grass cutter dyan. Pero sabi ko nga bago namin kilusin to, unahin na namin to ngayon. Tanggalin na namin ang alambre, tapos yung mga buho maitabi na, yung mga baging maigilid na ng nagiging pausok. So dito muna kami ngayon po-focus kasi bukas pwede naman kami pumukol dito para itali yung mga hindi nakatali sa taas habang nagagrass cutter tayo bukas dyan. Yun ang setup natin ngayon. Kailangan kasi mayari muna isang lugar bago ka lumipat sa isang lugar. Gaya nga nito, nag-spray si Paring Carlo rito kung nagagrass cutter ako. So mapopokus yung tatlo rito. Sabi ko misanin na namin kami ng lahat dito para mamisa na, saka na lang tayo bibiling dito. Total bukas din naman makakabiling tayo rito. Ayan, at papatubig na rin ng mga kalamansi. So ayun, dalawang rolyo na tayong alambre mga trops. Yung pangatlo, ano to 17 dayos. Bali ko lang natanggal nila sa magkabilang dulo para ihila na lang tayo rito sa dulo. Ayun pangatlo. Ay. Kape muna tayo. Kape muna kami. Apat na tayo, 5 na. Ay, maganda kasi pagka nakaayos yung alambre, pagka kinadkad mo maayos din.
Kaya pagka nagro-rolyo ako ng alambre, gusto ko yung maayos na. Mas masarap ikilos pagka may maganda bilog. Si paring Carlo umuwi lang din sandali dahil yung panambak niya dumaan na rito. So yung punteres ni paring Carlo na yun, hindi po sponsor yun. Sariling sikap po niya yun. Yung kaya sa Minitol Nariel, sariling sikap din yun. Susunod na magpapagawa si Makmak, sariling sikap din po yon. Wala pong sponsor doon sa mga yon. Ayan. Bali dalawa na lang. Diretso ko lang kung alam lang isang hangin natin. Buho naman yan mga katrops, yung tatabi ay mga kawayan para roto ng maganda at mapasingaw yung mga kalamansi. Ito na lang mga buho rito yung tatanggalin. Gahakot na tayo ng alambre din. Yan yung mga natanggal namin alambre. Ay, dadala natin sa kubo para maisinop. Ari. So yun mga katrops, sa pinandar ni paring Carlo yung makina para magpatubig dun sa tataniman ng sitaw mamaya. Ayan. At hindi pa rin niya ito napapakuha. So ayun, tayo sandali, titingin tayo ng butong sitaw. Yung isang dayo sa gilid pinapatubigan na ni paring Carlo para maitanim yung butong natira ko. Tapos titingin tayo ng butong sitaw. Tingnan ko kung meron dito. Traps tayo magtatabi na ng mga tawag nito, buho. Gigitna natin sa dais ng kalamansi para hindi madadaanan ng roto. Ayan, gaya nito. Kailangan nito is nakagitna talaga siyang ganyan. Yan. Kasi dito dadaan yung roto, so hindi naabutan yan. Andito nakatabi na yung mga buho niya, saka doon nakapag-boss na rin tayo. Si Makmak saka si Tol Neltong Vlog nagtanim ng ng salay doon sa gilid ng balag sa kabila ron. Si Tol Nariel naman parang namili sila kaya hindi rin siya nakalusong dito ngayon. Kaya nagbilin siya na mamaya yata pag uwi niya magpoporma sila sa kay paring Carlo na bahay para makabawas sila doon sa pormahin.
ambon. Mga ambon na cross maninira ang dala niya. Kaya inupunan natin ng ganito para susungkutin na lang nung kalaykay. Ay nung ano, sabungkay. Kung tawagin. Yung iba naman konti-konti lang, pinapausap natin sa pagitan. Ano yan, suhol? Ano yan, suhol? Kakapiraw. Ano bunga? Oh. Ay, bunga ng kalamansi po. Ayan ang bulaklak. Yung ganong size, magtutuloy yan pagka hindi natin tinanggal. Pero yung mga bulaklak na yan, wala, laglag lang yan. Kasi tayo, pagka nagpapabulaklak tayo ng kalamansi, unang tinitingnan ko dyan yung pinaka kilikili, yung ganito. Meron kaming mga palatandaan dyan kung magbibigay siya ng magandang bulaklak o hindi. Pagka alam namin hindi siya magbibigay ng magandang bulaklak, ibig sabihin kailangan niya ng magdagdag ng pataba. Pagka naman alam namin magbibigay siya ng bulaklak, medyo laylo lang sa pataba. Yun yung hindi alam ng iba, at hindi nila pwedeng matutunan sa akin yan. Kailangan alamin nila kung paano diskarte ron. Alam mo kung kailan ka magdadagdag at saka kailan kaya hindi magdadagdag. So yun mga katrops, tatanim tayo ng sitaw. Malambot nga talaga dyan. Dapat bukas ang tanim dyan. Oh, dun sa kabila pwede na yun. Mamaya di basara eh. Na? Dapat importante yung hangin eh. May bibili nga ng buto. Kakaiba ka rin. Bay. Ayan mga katrops, palibhasa wala akong bigote. Ayaw paniwalaan itong kasama ko. Na? Kasi pagka ganong patutubig lang, talagang mapigat yun. Hindi mo matatambunan ng maayos. Pero yung mga gaya na patubigan kahapon, yun, maayos lang tamnan ngayon yun. Dito na, tatanim na tayo. Tubo na rin tong kabila. Walang lusot. Meron yan. Nasaan ka? Nasaan ka? Pumisyon nandito eh. Ayun. Kalalim. Sa? Yung huli talagang mga natirang buto na 180 piraso ang hindi tumubo. No? Oh, sa limandata. O di tagmamahigit 20 ang hindi tumubo sa isang lata.
yung side ng kabila na to, natamnan na natin ng sitaw mga pops. Yan, ito kasi yung magiging pinaka cover nya ng ampalaya. Saka yung sa kabilang side tataniman pa rin natin bukas. So hindi siya pwedeng taniman ngayon kung gawa nung malagkit o maputik. Kailangan doon is anuhin muna, patiktikin ng konti. Kaya nito, ito natubigin rin to. Saka yung mga kalamansi yan, ito kailangan gaya nito na hindi siya kumakapol, yung sakto lang yung basa para mabilis tumubo yung buto ng sitaw. Ganda na yung palaya natin. Pagka tapusin lang namin itong balag na to bago namin isunod yung kabilang side para hindi ganun kaano sa trabaho. Unang una ito kailangan namin lalagyan pa namin ng tansi, pero bago namin lagyan ng tansi tatapusin muna namin yung lahat ng taliin sa taas kasi meron pang ibang hindi nakatali niyan. Yun muna, tatapusin muna natin. Kalamansi rito hahabol na rin sa kalamansi sa taas, kaya lang iba talaga ilabong nun. Pero ito pipilitin natin humabol to, hahabol at hahabol yan, hindi pwedeng hindi. Yun sila Meltong Vlog, tinanggal pa yung ano doon, yung buho na nakatayo. So halos di manahin mayari yung taas na tanggalan ng mga kalat gaya ng mga baging na ito nga ginigilid nga namin para magamit namin pampausok. Ayan yung mga ganyan, nakakaipon na yan doon. Tapos yung mga buho nya naka-arrange na rin para pagka sasalpak na lang pagka nagtayo tayo rito. Babago naman natin to. Kung dati ito nakatapat dito sa mga kalamansi, ngayon yung buho niyan dito naman tatapat sa gitnang dayos. Magiging ka-style niyan ito nasa gitnang dayos para yung tanim natin dati rito hindi natin masapol, malilihis siya ng tanim. Sobrang kapal ng mga bulaklak na naglabasan. Ayan pati itong mga nandito na to ayan, parang sampag ito namumuti diba? Pa lang yan, sa usok pa lang yan. Kaya nung sabi ko kay paring Carlo ditong kalamansi na pauusukan nga natin, ito dito tayo unang nag-usok sa lugar na yan. Ito kaya ako magbubulaklak. Bakit? Sabi niya kasi yung sa mga dahon niya saka sa mga kilikili niya ibig na talaga maglabas ng bulaklak. So pag nausukan ka ako yan mamumulaklak. So ayun nga, hindi nga tayo sumablay, nagpuro bulaklak na. Ayan paikot, ayan kapal na ng bulaklak. Usok lang yan. Kaya lang hindi natin kailangan pa kasi bata pa yung kalamansi. Kumbaga maagang mawawasak o maagang lilipas yan pagka ganyan pagkabata. Pero pag start tayo ng 1 taon at kalahati hanggang 1 taon at 8 buwan, bibirahin na natin yan.
At yung mga buho natin na ginagamit na yan sa balag, gagamit natin dito sa kalamansi yan. Kung 2,000 buho ang nabili natin dito sa baba saka rito sa taas, yung 2,000 buho na yan papasok din dito sa kalamansi. 2,000 buho rin. Pagkabasa lang kalamansi, talagang makikita mo yan halos naka ganyan. Ayan, ganyan ang dating yan, naka laylay na ganyan. Wala kang makikita rito sa sentro niyan, puro lahat yan naka naka ganyan. Kaya yun naman yung gagamitan natin ng buho, saka gagamitan natin ng panali. So makikita nyo yan mga katrops, oras na tayo na yung kumilos dito, nagpabunga. Yan, ganun ang gagawin natin dyan. So ito, kung magtutuloy ito, tingnan sa dami ng bulaklak. Sa liit naman ng puno niya, so hindi niya kaya, hindi niya kakayanin. Ayan o, maglalabas pa to, lalabas pa siya ng bulaklak. At saka mga katrops, meron pang yan, pag ang kalamansi silipin mo rin, pag maraming laglag sa ilalim yan, dalawang bagay yan. Kung hindi natusok, nagbabawas ng bunga yan. Yan, pagka tinignan may bunga na walang tusok, so ibig sabihin nagbabawas ng bunga. Pag tiningnan mo yung bunga at may tusok, so ibig sabihin na delay ka ng spray. Yun lang yun. Kaya naman yun, gaya nun sineshare ko nga sa inyo para alam nyo rin yung may mga kalamansi, no? Kasi yung iba akala nila delay sa pag-i-spray, so hindi. Dalawang bagay po yun. Gaya nga po na sinabi ko, pag may tusok, delay sa spray. Pero pagka naraglag yung bunga, walang tusok, nagbabawas ng bunga. Mamaya ka pa uwi, dumidilim na. Gusto mo dumidilim? Aba ayaw niyang mahiraman ng pera, nagpapagawa ng bahay Malaki ba yung sponsor doon? Ha? Malaki. Saan galing? Sampalaya. Sampalaya. Di ba? So yun mga troops, bali. Hindi, alam mo totoo nun, katas ng pinaghirapan yun. Alas 5 ng hapon, so pahinga na rin daw. Bukas naman uwi na tayo mga troops. Bukas titingin ako ng buto ng sitaw. Wala yung buwan kanina rito hindi, wala rin buto, kaya siguro nakakita. Oh, napano ka? Ika nga, umiiga yung aso. Hindi, joke lang. So yun, let's go na tayo. Bukas uli. Bukas makakapagtali na ng mga taliin sa balag. At makakapag papataba pala bukas. Taba tayo sa mga palaya. Uwi na. Uwi. Taba tayo sa palaya bukas. Tapos tali, grass cutter, kung saan tayo aabutin. Saan naaabot yung maghapon natin bukas.
Pinagtataka nila yung terrace ni Paring Carlo, sponsor daw. So hindi po sponsor yun, sariling sikap po yun. Yun po yung kita sa Ampalaya, saka yung binigay na bonus nung Pasko. Oh, diba? So yung sa atin sa ngayon wala pang natatanaw eh. Kasi yung kinita natin sa Ampalaya, yun nga, unang-una may mga estudyante tayo. Doon nakalaan, lalo na ngayon college nga, mag-aano na. Malapit na rin may-ari si Bunso, yung pamangkin na lang ni Mrs. si Rachel. So malaking bagay din yung nagkakatulong kami ni Mrs. Katrops, no, doon sa kanyang mga paninda sa pagbablog. Wala tayong aasahan sa vlog ngayon. Hindi naman ganun kalakas, pero malaking tulong pa rin sa amin. At least kahit papano pambayad namin ng kuryente, ng tubig, yun, nakukuha naman namin. Pero ganun pa man, mas masarap talaga yung nagsusumikap, yung ika nga, yung mga pinagpapaguran mo, meron kang nakikita o meron kang mga bagay na nabibili. So yun eh. Sa ngayon lang tayo, tuloy lang tayo. Tsaga lang. Maambon na naman mga katrops. So yun, mga katrops, muli po, hanggang dito na lang po yung ating simpleng video. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo, sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ingat po kayo palagi, saan po kayo naroon. Bye bye po sa lahat.